Ang ikapito naman ay ang komparatibong pananaliksik, no? Ito ay ang uri ng pananaliksik na may layuning ikumpara ng dalawa. Ito ay i-compare ang dalawang variable o dalawang proyekto na pinag-aralan sa pamamagitan no, ng pagtukoy sa pagkakatulad at pagkakaiba ng pagsang pinag-aralan. Diba? Sa komparatibong ito ay di ba alam na ng Tino na ito ay nagtutukoy sa pagkakaiba at pagkakapareha no, ng isang o isa o dalawa o iba't higit pang bagay, no, di ba? Ang halimbawa, ang paghahambing ng performance ng estudyante sa traditional face-to-face o learning kumpara sa online learning, di ba? Sunod naman ay ang ethnography, di ba? Basahin natin. Ito ay ang disenyo, ito ang pag-aralan ng isang phenomenon sa konteksto ng kultura, mananaon sinasabing malagitan sapagkat nagbibigay ng malalim na kaalaman sa isang sistemang politikal, ekonomiko at kultural na isang lipunan na pinag-aaralan din sa ganitong uri ng disenyo. Ang interaction na ibalik, kilos at paniniwala ng mga tao na nasabing lugar, di ba? Sa madaling sabi, class, ito ang ethnography ay nakatuon sa pag-aaral ng kultura at pamumuhay ng isang grupo o komunidad. Madalas itong gamitin sa mga mahabang obserbasyon o pakikilahok, di ba? Halimbawa nito, gusto mong pag-aralan ang ritual o mga tradisyon no, sa isang katutubong tribo sa mga Mindanao at Cordillera. Kaya pupunta ka doon at paari na dapat ay magstay longer ka doon nang sa ganun ay mas malayo, mas maikumpara mo, mas ma-observe mo kung ano nga bang kanila mga tradisyon doon, mga ritual nila doon. Sumunod naman ay ang survey. Pag sinabing survey, dito na naman natin, ito ay sistematikong pamamaraan ng pagpapalaganap ng datos kung saan ang mga tao ay tinatanong ukol sa kanilang saloobin hinggil sa isang paksa. Maaari nang isagawa sa pamamagitan ng paglikha ng talatunungan, pagsasagot ng panayam at talak sa pag-aaral mula sa isang populasyon. May mga iba't ibang klase ng survey. Ito ay ang telephone survey kung saan ang mga ginagamit nito ang telepono, no? Ang mga mananaliksik o ang mga tao ay nagpumili sila, nag-random sila na pumili sa telepono at pag sino ang pinili nila, sino ang sumagot sa tawag o napili sa kanilang random call ay doon sila magtatanong, magsusurvey kung ano ang base o hinggil sa isang particular na issue o paksa nila. Ang electronic mail survey naman, ito ay ang talatanungan na pinapadala sa email. Meron naman tayong email, no? Alam naman natin kung paano ito ipadala, di ba? Target ng mga kalahok ay ang sa pag-aaral ng pamamagitan ng attachment. Okay. Web survey. Ito ay sinasagawa sa isang website, no? Gamit ang web browser. Ay nagagawang makapunta sa mga kalahok na nasabing website. Yung ano lang yan, yung parang online survey din yan, yung gumagamit tayo ng parang link ganit para mapunta agad yung gusto mo mga makalahok sa survey o sa mga questions na yung inilagay. Diba? Ang dual media survey, dito naman ay ang mga kalahok ay maaari silang pumili kung anong gusto nila, electronic mail ba o web survey. Okay. Ngayon naman ay ang panayam o interview. Ito ay direktang nakikipag-usap, no, sa mga mananaliksik sa kalahok at pag-aralan upang makuha ng impormasyong makasagot sa suliranin. Ayon kay Caton, ito ay pinakapraktikal na epektibo metodo sa isang qualitative ayon sa pananaliksik na naglalayong malaman ang nararamdaman at kung paano mag-isip ang mga tao. Alam ko namang alam nyo na kung anong interview, no?
Dako na tayo sa susunod ang nakabalangkas na pangyayari ng structured interview. Dito naman tinatawag ng standardized na interview. Ang manalis ay nakahanda ng listahan nila. Meron tayong ganyan mga di ba? Meron na tayong mga nakahandang questionnaires, mga questions sa atin, na kung saan ito ay tatanungin natin sa ating mga kalahok, nang sa ganun, ang interviewer o interview ay may control kung ano ang talay ng kanyang, kanyang talakayan. Sunod naman ay ang bahagyang nakabalangkas na panayam o semi-structured interview. Dito naman ay meron pa rin tayong guide, meron pa rin tayong mga guide sa mga question natin. Ngunit malaya rin tayong mag-follow up questions sa ating mga kalahok. So, mas lumawak pa o mas kung feeling mo hindi pa nila nakuha, so pwede kang mag-follow up question. So, ay mas ma-deeper ang iyong knowledge o mas ma-deeper ang iyong pag-uunawa kung ano ang gusto nilang ang gustong mong kunin sa kanilang mga punto. Obserbasyon, di ba? Dito naman manaliksik ang kalahok at iba pang bagay na may kaugnay sa pag-aaral ng mga makapagbibigay din sa kasagutan at informasyon. Maaari itong puro kalahok, di ba? Kalahok bilang tagapamasid, tagamasid bilang kalahok, di ba? At sumunod naman ay ang ginagabayang talakayan. Uri ng talakayan na gabayan ng isang individual na magsisling facilitator upang usapan na binubuo ng 5 hanggang 10 kalahok na maaring na gumamit ng snowball sampling technique at purposive sampling technique. Kadalasang ay umaabot hanggang 90 minuto at depende. Purong kalahok, di ba? Sa complete participant, nagpapanggap ang mananalisik na mga bahagi ng mismo ng guro upang unawain at ugali at kilos ng paksang aaralin. Kalahok bilang tagamasid, ang mananalisik ay tumatay kalahok. Sa uri ito ay malay miyembro ay pinag-aaralan ng gaganap na pananaliksik. Tagamasid bilang kalahok, tagamasid o observer ang tuon ng mga mananaliksik. Purong tagamasid lamang ang mga mananaliksik. Ang pagsuri ng mga nilalaman o content analysis, ang metodong ito ay kalimitang ginagamit sa kwalitatibyong disenyong pananaliksik. Tumutok ito sa pagstudi ng mga nasusulat na teksto upang malaman ang tunay na kahalagan sa isang konsepto o paksa o kalaman. Yun lamang po sa aking parte at maraming salamat.